So in less than a year, nag-release ng panibagong version nito ang Vivo. Ito ay ang Vivo V50 5G. Tara, try natin to. So noong second half ng 2024, nagkaroon tayo ng Vivo V40 5G. Ngayong early 2025, naglabas kagad sila ng panibagong version, which is the Vivo V50 5G. Ano ba ang meron sa phone na to? Ma-offer niya sa atin yung mga panibagong improvements at upgrades na makukuha natin, and kung meron ba tayong mga compromises na may encounter, at kamusta ba ang pricing niya. Syempre lahat yan pag-uusapan natin dito sa video. Pero as always, bago lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Kung sakali makatulong sa yung video na to, i-like at i-share mo na rin. Sa ngayon, simulan natin by unboxing the Vivo V50 5G. Looking at the box, ayan yung trademark Vivo box design natin. Yung navy blue na box, nakalagay yung model number mo sa gitna. Again, yung bilog na talagang naka-highlight para ipakita na merong aura light ang phone na to. And of course, kapag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo na ang Vivo V50 5G na unit covered in protective plastic. And then underneath niyan, a divider na kapag tinanggal mo, makikita mo ang kanyang clear na jelly case na finally clear jelly case kasi laging opaque yung nakikita ko. And then kanyang mga documents, yung charging cable, yung kanyang SIM ejector tool, and finally ang charger ng phone na to. Ngayon, looking at the Vivo V50 unit itself, masabi kong meron tayong mga minor changes compared to the Vivo V40 5G. Unang-una ay yung finish ng back design niya. Imbes na yung powder finish ng Vivo V40, ngayon naka-matte finish na tayo. Na personally, ito yung mga gusto kong finish pagdating sa phone, lalo na kapag meron siyang gradient na katulad nito na, ewan ko, nagbumukha lang talagang classy and clean yung look ng phone natin. Available siya in 3 different colors. Meron tayong satin black and coral red at saka misty purple. Actually, refreshing again for me na makita ng red color in a phone yung 2025 kasi mostly na nare-release is either white, blue, or black o kaya minsan green this year. Yung isa pang change na makikita natin pagdating sa kanyang camera, may very slight change lang kung saan makikita nyo na mas malaki na yung aura light na nakukuha natin this time. I guess mas ibig sabihin lang nito, makakakuha tayo or maka-expect tayo na mas softer at saka mas wider na range pagdating sa kanyang aura light. Size-wise, virtually the same siya compared to the Vivo V40 5G. Yung form factor natin, curved back at saka curved front pa rin tayo for this phone. However, less aggressive yung kanyang curve. Ito yung isang bagay na napapansin ko sa mga phone na na-release ngayong 2025, which I really like. Meron siyang IP68 and 69 rating, same with the Vivo V40. With the display naman of this phone, gumagamit na siya ng Diamond Shield Glass. In collaboration to doon sa gumawa ng glass display nila for the Vivo V40 5G. Mas matibay ito by 50%, so mas improve din yung scratch at saka drop resistance ng phone na to. For the size of this phone naman, meron siyang glossy finish, same sa color niya sa back design, so may contrast tayo doon sa kanyang matte finish na back design. And then dito sa right side ng phone nyo, makikita nyo ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, nasa taas ang kanyang speaker grills, ang IR blaster, and then nandito naman sa baba ang kanyang speaker grills, USB Type-C port, at saka finally ang kanyang SIM card tray. Wala na tayong headphone jack na nakukuha for the Vivo V50, and then for the SIM card tray naman, dual SIM ito, nano SIM pareho, and hindi rin expandable ang kanyang memory. So make sure nyo lang na tama yung variant na kukunin nyo for the Vivo V50 5G. Naka-under-screen fingerprint sensor ang phone na to, meron din siyang face unlock na very responsive and to be expected naman for phones at this price point. Ngayon, for the display naman, meron na lamang siyang 6.77 inch, 0.01 inch smaller than last year. So, quite negligible na to para sa akin. AMOLED display pa rin ito. And then, sadly, meron siyang mas mababang resolution. Full HD Plus na lang tayo compared to last year's 1.5K resolution. Pero nagre-remain pa rin naman na mataas ang kanyang refresh rate at saka ang kanyang brightness. For the speakers of this phone, naka-stereo speakers na tayo na again, pinagpapasalamat ko lagi for Vivo na ngayon naka-stereo speakers na ang mga high-end models nila. And tinaray natin yan at masabi kong meron naman tayo nakukuhang okay na quality at saka okay na volume. If ever nagagamitin nyo tong phone na to for social media, media consumption, watching movies, playing games, definitely enjoyable naman ang inyong magiging experience. Lalo na sa isang malaking upgrade ng Vivo V50 5G. Meron siyang malaking 6,000 mAh battery capacity.
And with this, hindi lang battery capacity ang in-improve nila pero yung overall battery performance ng phone na to. Upon testing, kahit naglaro tayo ng 2 hours on this phone na Mobile Legends, na-drain lamang siya ng 17%. And syempre, I had to make sure at tinry ko ulit at na-drain lamang siya ng 19%. Super impressive nito compared to all phones na review ko this year, making it the best option kung sakaling battery performance lang din ang habol nyo mula sa isang phone ngayon 2025. Ngayon naman kung sakaling malobat ang inyong Vivo V50 5G, compensate naman sila with a higher battery capacity with a faster charging speed. Naka 90-watt charging speed na siya, and upon testing, inabot tayo ng around 65 minutes to 70 minutes para i-fully charge ang phone na to. Masabi kong average performance yan for this year, pero nga since 6,000 mAh battery capacity, para sa akin, impressive pa rin na kaya niya mag-full charge within 1 hour lamang. Meron ng PD charging ang phone na to, meron din siyang optimized charging. I guess ito yung version nila ng smart charging. And also, pwede mo din matweak yung kanyang fast charging para lang kapag sakaling umiinit siya, babagalan niya yung charging para lang mas lalo pa nating maalagaan yung battery health ng phone natin and also yung internals ng phone itself. Ngayon naman, when it comes to the camera performance, isa yan sa mga gustong i-highlight ng Vivo V50 5G. Naiintindihan ko naman kasi meron siyang 50 megapixel na main camera, powered yan by Zeiss of course, and also meron siyang 50 megapixel na ultra-wide lens, and then another 50 megapixel na selfie camera. Maganda yung colors na nakuha natin mula sa kanyang main camera. Ayun, very natural and vibrant at the same time. Medyo mataas ng konti yung contrast pero tastefully done naman. Tapos hindi tayo gaano naka-encounter ng grain and maganda yung dynamic range niya. Overall, main camera, no question maganda yung quality ng phone na to. For the ultra-wide lens, masasabi ko din na compared to phones at this price range, isa rin yung Vivo V50 na nangunguna pagdating sa performance dyan. Nakita nyo naman na halos wala tayong masyadong mapapansin na compromise. Color is almost the same. May tendency lang na tumaas yung kanyang contrast na kanya namang ma-adjust when taking photos, tataas nyo lang yung brightness niya. And then wala tayong masyadong distortion or softness doon sa kanyang mga edges. May tendency lang minsan na mag-grain yung ating mga edges or dark parts pero normal naman to for ultra-wide shots. Ngayon, zooming in on your photos and na-maintain niya pa rin naman yung kanyang colors. However, magni-nitpick lang tayo ng konti kasi mas napapansin ko na dito yung artificial sharpening niya. Normal pa rin naman yung ganitong case for phones at the same price range. So, depende na lang kung ano ba yung mas priority nyo, yung ultra-wide photos ba o kaya yung mga zoom photos. If ever naman na magde-decide kayo na mag-take ng shots in low light situations, maganda siya especially kapag meron kayong matinong light source even at night at maganda yung mga photos na makuha nyo lalo na kapag main camera yung ginamit nyo. Even for the ultra-wide lens, masabi kong passable actually yung mga photos na ginagamit niya. Very little need for the night mode unless kung madilim talaga o kaya kung sakali mag-zoom kayo sa inyong mga photos. If mag-zoom kayo, ideally mag-night mode talaga tayo para lang mas ma-improve lalo yung quality ng ating mga shots. Overall, maganda pa rin yung low light performance natin for the Vivo V50. Kung sakali naman na mahilig kayo sa flash photography, syempre nandyan yung tinatawag nila na Aura Light. With yung improved na Aura Light natin, kaya nyong i-tweak yung brightness at saka yung temperature ng inyong flash na very soft na nga and mas malaki pa, so mas maganda lang yung coverage niya whenever using it for flash photography. So isa to sa mga bagay na talagang para sa akin maganda about the Vivo V50 5G. Ngayon, for the selfie naman, isa sa mga nagustuhan ko for the Vivo V50, hindi ganun ka-saturated yung balat ko. Lalo na may tendency kasi mamula lang talaga yung balat ko for some reason. So kapag nagtitake ako ng photos, mas halata talaga siya. Pero for the Vivo V50 naman, pansin ko lang mas na-even out yung skin tone ko. Hindi niya na siya sharpen yung pores ko. So, blooming ako tingnan with very natural colors. Hindi overly done, very natural and flattering lang talaga tingnan. If mahilig ka naman mag-take ng portrait photos, with the help of Zeiss, ma-improve pa nito lalo ang output mo. Kaya mo kasing i-adjust yung mga klase ng bokeh to your liking and also adjust yung aperture para lang stronger o kaya weaker yung kanyang background blur. Ito ang one of the few phones na nag-offer ng gantong customization pagdating sa kanilang mga portrait photos. Taking group photos naman with the help of Zeiss Multifocal Portrait,
magmumukha ding natural ang photos nyo at saka yung background blur nyo kahit marami kayong mga subject na kinukuha. So kaya nyo magmukhang professionally taken yung mga photos nyo kahit galing lang talaga siya mula sa isang mobile phone. Making good use pa sa kanyang IP rating nagdagdag din sila ng underwater mode para pwede kayong mag-take ng pictures underwater basta freshwater yan. Upon testing naman nakakuha tayo ng good quality photos and videos. Finally, for videos naman, kaya niya mag-take ng 4K resolution up to 30 FPS and then nakakuha naman tayo ng stable na shots. Minsan lang mas mataas yung contrast niya kapag nagtitake tayo ng mga videos and meron tayong occasional stuttering lalo na kapag naglalakad tayo. Panning naman very stable lang yung video natin. Overall, pagdating sa camera performance, definitely one of the better camera performances to for phones at this price range. Kahit na yun nga, madaming magagandang phone na naglabasan ngayon 2025, lalaban pa rin naman ng Vivo V50 5G dyan. Ngayon, sa chipset performance, ito yung isa sa mga gusto natin syempre pag-usapan. Snapdragon 7 Gen 3 na chipset and syempre, nung binenchmark natin to, nakuha naman tayo ng satisfactory result. Hindi siya yung pinakamabilis and hindi rin siya yung pinakamabagal. However, since ang dami lang naglabas ang phone na napakabibilis ng chipset, ayun nga, medyo nalalamangan tayo in this aspect. Tinest out natin yan for gaming and ayun naman nakakuha pa rin tayo ng okay na result. Actually, enjoyable pa rin naman ang gameplay ko with the Vivo V50 5G. Especially kung Mobile Legends at saka mga Call of Duty lang din naman yung paglalaroan nyo sa phone nyo. Kayang-kaya ng chipset niya na kahit mas mataas yung mga settings natin, hindi naman kayo magkakaroon ng issue gaming on this phone. Actually, very smooth pa nga yung gaming experience ko, even gaming hours on the Vivo V50 5G. Yung nga lang syempre, for a game like Genshin Impact, ideally nandun tayo sa mga mas mabababang settings talaga para kayanin niyang i-run ng smoothly ang game na katulad nun. Ngayon, meron pros and cons yung mga ganitong bagay dahil nga ngayon, hindi ganun kalakas yung chipset niya, mahirapan siyang i-run yung mga super heavy games. However, since hindi rin ganun kalakas talaga yung chipset niya, nagko-contribute to sa mas mahabang battery life ng Vivo V50 5G. Depende na lang talaga kung ano ba ang priority nyo when buying a phone. Siyempre, with the Vivo V50 5G, from the name nga, may 5G na ang phone na to, naka Wi-Fi 6 na tayo, and then Bluetooth 5.4. So more or less, updated naman ang internals na phone na to. At sa lahat ng mga specs at saka test na pinag-usapan natin, nagkakalaga siya na 27,999 pesos para sa kanyang 12GB RAM with 256 internal storage na variant. Kung gusto niyo naman yung mas mataas pa, nagkakalaga naman to na 30,999 pesos para sa kanyang 12GB RAM with 512GB na internal storage variant. Also available sa Vivo V50 5G ang kanyang 8GB RAM with 256GB storage variant na nagkakalagang 26,999 pesos. So looking at the specs of the Vivo V50 5G, hindi naman natin makakaila na marami siyang mga specs na katulad ng Vivo V40 5G. Same siya ng camera specs, same siya ng chipset specs, and almost the same dimensions and weight yung nakukuha natin. Yung mga update na nakuha natin about this phone, mas malaki na yung battery niya, giving us a much better battery life for this phone. Tapos, in-improve din nila yung Aura Light para lang mas softer at saka mas maganda yung coverage niya kapag ginagamit natin siya for flash photography. And also, yung faster charging na nakukuha natin. And syempre, yung presence ng AI dito sa phone na to. Ngayon, meron na siya yung mga AI editing tools para i-improve yung ating mga photos as well as yung Google Gemini features katulad ng Circle to Search, Play to Search at saka Translate. Aside pa dyan na meron pa ni bagong feature na ine-introduce ang mga Vivo phones kung saan with the help of AI at saka sa kanyang 360 na signal, kahit nasa elevator or parking kayo, makakasagap pa rin kayo ng signal using your phone. So di na kayo makaka-encounter ng mga napuputol na phone calls doon sa mga area na medyo mahirap makasagap ng signal. Since hindi available yung mga AI features sa Vivo V40, definitely meron tayong mga number of upgrades na nakuha out of the Vivo V50 5G. Yun nga lang dahil hindi ganun karami yung hardware improvements na nakuha natin, hindi to gaanong mararamdaman ng karamihan lalo na kung kakabili nyo lang ng Vivo V40 or tinitingnan nyo yung Vivo V40 last year. Ang masabi ko about the Vivo V50, if sakali nagpass up kayo on the Vivo V40, a much better and updated version ang Vivo V50 sa kanya. Kumbaga, rather than an upgrade, parang update ang Vivo V50 5G versus sa Vivo V40 5G.
So although nagtaas ang presyo ang Vivo V50 5G, maintindihan naman natin na marami tayong mga features and improvements na nakukuha out of the Vivo V50 5G na for sure magagamit ng karamihan sa atin, lalo na yung mga AI features at saka yung mabilis na battery life niya. Lalo na't pagdating sa Vivo as a brand, talaga nga namang matagal na siya sa industry, tried and tested na at mas panatagal na talaga sa quality at saka sa lifespan ng mga phones na makukuha from them. So yes, di ko naman ikakaila na meron tayong konting premium na binabayaran for brands na may pangalan na katulad ng Vivo, pero gets ko din naman dahil nagbibigay rin sila ng magandang quality phone with still great performance even now at 2025. Palaban pa rin na phone ngayon 2025 na makikita nyo naman pagdating sa mga samples at tests na pinakita natin. Yan na ang masabi ko for the Vivo V25, isang update rather than an upgrade. Hopefully nakatulong to sa inyo para malaman kung ito na ba yung phone na dapat nyong bilhin ngayong taon. Kung sakaling interesado kayong kunin ng phone na to, nakatag yan sa ating description below. At kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling magustuhan nyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang new tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.